Noong unang panahon, kahit ang mga magigiting na hari ay humihingi ng payo sa mga orakulo, at may mga pagkakataon na hindi nagugustuhan ng hari ang kahihinatnan ng hinaharap. Mag-ingat ka, aking Acrisius. Nakikita ko sa hinaharap ng iyong apo sa kikitil sa buhay mo. Ito'y nakakasindak. Kung sa gayon, susiguraduhin ko na hindi ako magkakaapo. Kailanman! Hindi nalaman ng hari na ang kanyang anak na si Danae ay mayroon ng anak. Isang magandang sanggol na nagngangalang Perseus. At ang kanyang ama ay walang iba kundi ang magiting na si Zeus. Nung nalaman ni Danae na takot ang kanyang ama na magkaapo, sinubukan niyang itago si Perseus. Pero wala na itong saysay. Nalaman din kaagad ng hari. Anong gagawin ko? Hindi makakaya ng konsensya ko na patayin sila? Hindi ako mapatawad ng mga Diyos. Ipapatapon ko sila sa malayo para hindi ako mapapahamak sa bata. Hayaan ko mapasya ang mga Diyos. Pinasugo ng hari na ilagay ang kanyang anak at ang sanggol sa isang malaking kahoy na kaban para mataboy ng malayo sa dagat. Danae at ang kanyang anak ay inihagis sa mga malalakas na alon ng ilang araw. Sa pinakamabangis na bagyo, pero hindi nawala ng pag-asa si Danae na sila ay masasagip pa. Huwag kang matakot, Perseus ko. Sasagipin tayo ng iyong amang si Zeus. Magiging maayos ng lahat. Dingihin mo ako, makapangyarihang Zeus. Narinig ni Zeus ang panawagan ni Danae at ginabayan ang kaban sa isang isla. Isang mabait na mangingisda ang nakakita sa kanila at binigyan sila ng pagkain at tahanan. Sila ay nanatili sa mangingisda at pinalaki si Perseus na maging isang malakas at patalino na binata. Mahal na mahal ni Perseus ang kanyang matapang na ina. Kahit na mahirap, sinigurado niya na nakakain sila at malayo sa kapahamakan. Isla na kanilang pinaninirahan ay pinamumunuan ng isang saking na hari na si Polydectes, na sa kabila ng kanyang kayamanan ay nagpapapista pa na siya'y bigyan ng mga regalo ng bawat isa. Iyong kamahalan, nais kong ihandog sa inyo ang pinakamaganda kong kabayo. Magaling talaga. Ilagay mo yan doon. Iya si Perseus bilang isang mahirap, pero ipinagmamalaki niya na wala siyang maibibigay na regalo. Ikaw, binata! Ano dala mo para sa akin? Serbisyo ang miaalay ko sa inyo. Gagawin ko ang lahat. Talaga? Sobra naman ata yan. Lahat ng gusto ko, sabi mo. Pinakagusto ng hari ay ang pakasalan ng ina ni Perseus na si Danae. Sigurado ang hari na kapag nawala na si Perseus, ay baka pakasalan na siya nito. Naging perpektong pagkakataon ito para sa hari na bigyan si Perseus ng misyon na hindi na makakabalik pa kailanman. Napagdesisyonan ko, dalhin mo sa akin ang ulo ni Medusa. Ibibigay ko ito sa iyo. At hindi ako babalik hanggat hindi ko matatapos ang misyong ito. Paalam! Ba't ka nangako ng basta-basta? Ang magaslaw mong desisyon ang tatapos sa iyo. Anong ibig sabihin mo, ina? Sino ba talaga itong si Medusa na ito? Siya ay isang gorgon. Hindi tao at hindi rin banal. Meron siyang buhok na puro ahas at ang kanyang dugo ay nakalalason. Lahat na tumitingin sa kanya ay nagiging bato. Sabi nila,
Siya ay isang marikit na dilag hanggang nainggit si Athena sa kanya at ginawa siyang halimaw na iyong nakakatagpo. Saan siya nakatira? Malayo sa kanluran. Iyan lang ang alam ko. Dapat ko siyang hanapin. Banal na Athena at dakilang Hermes, ikinagagal ako na makita kayo. Bumangon ka, Perseus. Marami kang magagawa. At nandito kami para tulungan ka. Una sa lahat, kung ang misyon mo ang magtagumpay, dapat marunong ka mag-isip bago kumilos. Huwag kang tumingin ng diretsyo kay Medusa o ikaw ay magiging bato. Pero kung titingnan mo ang kanyang refleksyon sa kalasag, ikaw ay hindi mapapahamak. Maraming salamat sa regalo, Athena. Gagamitin ko ito ng mabuti. Bago ang lahat, saan ko makikita itong si Medusa? Sa matayog na kalupaan ng kalaruan mo makikita ang tahanan ng mga Gorgon. At doon mo makikita ang mortal na si Medusa at ang dalawa niyang immortal na kapatid. Pero una sa lahat, dapat mo bisitahin ang kuweba ng mga kulay abo at kumbinsihin sila kung saan ka susunod na pupunta. Sino sila? Na hindi pangkaraniwan na ipinanganak na matanda na naghahati ng isang mata. Pinoprotektahan nila ang mga Gorgon. Sasabihin nila ang lokasyon ng mga Gorgon kung nararapat. Kaya dapat ka maging matalas. Kung makakarating ka na kay Medusa, gamitin mo ang espadang ito para pugutin ang kanyang ulo. Libo-libong pasasalamat. Ako'y tutungo na. Sandali lang, matapang na Perseus. Walang mortal na makakarating sa mga kulay abo kundi kailangan ng tulong mula sa mga Diyos. Masyado itong malayo para sa mga mortal. Ang sapatos na ito ay may pakpak, Perseus. Dadalhin ka nito sa mga kulay abo. Salamat. Pumunta si Perseus sa isang malayo na isla na hindi pamilyar sa kanya. Sa katunayan, parang tinuturo pa ng sapatos ni Hermes ang tamang daan. Hindi nagtagal ay nakita niya isang madilim na kuweba. Lagyan mo naman ako ng ngipin! Ian! Bigay mo sa akin ang mga mata! Kailangan ko yan! Sumasahog ako! Bigay mo sa akin yan! Shhh! Bebe, parating! Sino ka? Lumapit ka dito sa kawali! Sino yan? Patingin! Asan ang mata? Hindi ako! Paumanhin, nasa akin ang mata. Isauli mo yan! Isauli mo yan! Isauli mo yan! Isasauli ko ito sa inyo kung ituturo niyo sa akin kung saan matatagpuan ang Gorgon na si Medusa. Kami ang mga protector ng mga Gorgon! Pumili kayo, sasabihin niyo itatapon ko ang matang ito sa kumukulong kawali. Aming papipilian! Pumunta ka sa susunod na isla kung saan mo mahahanap ang mga diwata ng norte. Tutulungan ka sa iyong misyon. Bigay mo yan! Bigay mo! Bigay mo yan! Agad-agad na pumunta si Perseus ng mga diwata ng norte. Nagtagal nakita rin niya ang mga ito. Ito nila si Perseus. Nais nilang tulungan at tuparin ang kanyang kapalaran. Ligayang bati, Perseus. Ikaw siguro ang sugo ng mga Diyos. Kumain ka muna at tutulungan ka namin sa iyong problema. Kailangan mo nang umalis bago dumilim. Dumiretso ka lang sa lumulubog na araw at kung makakakita ka ng mga ribulto ng mga tao at hayop, doon mo makikita si Medusa. Mag-ingat ka, dati mga buhay ang mga ribultong iyon hanggang sa tumitig sila sa mga mata ni Medusa at naging ribulto. Ito, gamitin mo ang supot na ito upang ilagay ang ulo ni Medusa.
Ang salakot na ito ay tutulong sa iyo para makataka sa mga kapatid ni Medusa. Suotin mo ito pagkatapos paslangin si Medusa. Mawawala ka sa kanilang paningin. Maraming salamat, mahabaging diwata. Gagawin ko lahat ng sinabi mo. Umalis ka na, habang ang mga Gorgon ay tulog pa. Iyan lang ang iyong pagkakataon. Siya'y tumungo sa lumulubog na araw. Alam niya na nandito si Medusa dahil nakita niya ang mga ribulto na naging biktima ni Medusa. Alala niya ang tugon ni Athena na gamitin ang refleksyon para makita ang lokasyon ni Medusa. Isang hampas ng espada, agad namatay at napugot ang ulo ni Medusa. Ulo ni Medusa ay lumabas ang isang napakagandang kabayo na pangalan ay Pegasus. Paalam sa inyo! Ikaw? Sinabi mong hindi ka babalik kung hindi mo dala ang ulo ni Medusa. Tinupad ko ang aking pangako. Talaga? At saan naman ang ulo nito? Sigurado kang gusto mong makita? Haha! Siyempre! Paano ko malalaman ko na sa'yo? Pakita mo sa akin ngayon! Pagkakita sa ulo ni Medusa, agad-agad na naging bato ang hari na si Polydectes. Ay muling nagkasama. Pagkatapos ito, ikinuwento niya ang kanyang paglalakbay at nangakong poprotektahan ang kanyang ina kailanman. Pero una sa lahat, ina, may mga bagay lang ako na dapat isauli. Paano naman ang propesiya ng orakulo na isang araw ay mapapatay ni Perseus ang haring si Acrisius, ang kanyang lolo? Bale isang araw, si Perseus ay sumali sa isang paligsahan. Nang itinaboy niya ang discus, ito'y aksidenteng nadulas sa kanyang kamay at tumama sa isang hari. At ang haring ito'y si Acrisius, na nanonood lamang. At doon natupad ang propesiya ng orakulo.